Una sa lahat, Kamay ka na sa tubig! mga turistang sakay na nabutas sa bangka sa Quezon, nalagay sa peligro sa gitna ng dagat. 11 ang sugatan. Ganyan-ganyan din ang sinapit ng mga turistang Koreano sa Lapu-Lapu City. Ang problema, hindi sila kasya sa responding bangka. Pila ka tao'y mong ikarga diha. Kay sinta, dili na mo makarga tanan. Kakarga ka 15. Oh, 15 ka, kami po 15. Ang buong detalye kung din ang mga pagsagip na yan sa dagat, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Higit 92 billion pesos na unprogrammed funds sinapya si Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 budget. Pero git ng ilang grupo, pampalubag-loob lamang daw yan. Go students sa senior high school voucher program ng DepEd na diskubre ng Commission on Audit. Dating general ng Air Force na si Romeo Poquis dinampot sa NAIA dahil sa kasong sedisyon. News 5 exclusive, babaeng nagmaneho ng e-trike, tinambangan ng riding in tandem. Kabit ng kanyang mister hinihinalang nagpatumba sa legal na misis. Gabi-gabing rehabilitasyon sa EDSA, umarangkada na ngayong gabi. Nasusunod naman daw ang schedule. Mga Pilipino sa Venezuela inalerto ng Department of Foreign Affairs matapos ang pag-atake ng Amerika at pag-aresto sa kanilang presidente. At sa showbiz, Squid Game at K-pop Demon Hunters panalo sa Critics' Choice Awards. Tinumba ng riding in tandem ang isang ginang sa Imus, Cavite. Tiyempo pang kasama ng biktimang kanyang anak nang sila'y pagbabarilin. Ang hinihinalang nasa likod ng krimen, ang silosong kabit ng mister ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pulsa CCTV ang pagdaan ng e-trike na ito sa isang subdivision sa Imus, Cavite. Maya-maya, hinabol ito ng riding in tandem at malapit ang pinagbabaril ang babaeng driver. Agad tumakas ang riding in tandem. Huminto naman ang e-trike at nahulog ang ginang na driver. Bumaba naman at humingi ng tulong ang 15 anyos na binatilyong anak ng biktima. Naisugod pa sa ospital ang ginang pero dead on arrival siya. Ayon sa barangay, galing ng convenience store ang mag-ina at inabangan ng riding in tandem. Nagkataon din na walang naka-duty na gwardiya ang subdivision kaya nakapasok sa gate ang riding in tandem. Nakabang na yung gunman. Kaya pagpasok ko dito, sinundan nila dito sa ano. Selos ang nakikitang anggulo sa krimen. Person of interest ang kasalukuyang kalibin ng legal na asawa ng biktima. Ayon sa mga pulis, tila hindi raw kasi natanggap ng person of interest na hindi sa kanya nagpasko at bagong taon ang kanyang kinakasama. Umuwi kasi ito sa kanyang legal wife pero hindi raw matanggap ng asawa ng biktima na posibleng may kinalaman nga ang kanyang karelasyon. Hindi ko alam, sir. Hindi naman siguro magagawa nyo, sir, yung isa, sir. Wala naman akong kaaway dito, sir. Hindi ko alam. Alam niya man na andito ako, sir. Ipinasyalan ko tong anak ko, sir. Sarili ko namang anak. Pero aminado si Mister na nagseselos ang kanyang kalibin. Mahirap daw sa ngayon ang kanyang naging sitwasyon dahil nawalan siya ng tunay na asawa. Mawawalay naman sa kanilang ina ang kanyang mga anak sa kalibin. Sakaling mapatunayang sangkot ito sa krimen at makulong, tinutugis muna ng mga pulis ang riding in tandem bago imbitahan ang person of interest. Patuloy ang backtracking at forward tracking sa CCTV para mahuli ang dalawang gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. 5 araw mang delayed, aprobado ng Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 national budget. Yun nga lang, higit 92 billion pesos na halaga ng mga unprogrammed appropriations ang binito o hindi pinalusot ni PBBM. Ito po yung mga programang magkakapondo lamang kung may sobrang pera ang gobyerno. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.7 trillion pesos na 2026 national budget. Pero hindi lahat ng sinumite ng Bicameral Conference Committee nakalusot. Vinito ng Pangulo ang ilang items sa ilalim ng unprogrammed appropriations na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos. Ang unprogrammed appropriations ay pondo o programa na magagamit lang kapag mas mataas ang koleksyon ng buwis o kita kaysa target o may dagdag na foreign loans o grants. Babala noon ng ilang mambabatas at kritiko, pwede itong magamit sa korupsyon. We acknowledge the support of Congress in limiting
the unprogrammed appropriations to essential needs. However, I push further and reduce it to the absolute bare minimum. This shall be at the level lowest since 2019. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Ayon sa Department of Budget and Management, 3 items na lang ang natira sa unprogrammed appropriations. Kasama na ang support of foreign-assisted projects, revised AFP modernization program at risk management program. Pagtitiyak ng DBM, hindi na mauulit ang mga pang-aabuso noon sa UA. Yung pag-validate yan, of course, aside from that validation, we need to, of course, kailangan natin ma-meet yung requirements or even triggers. One is, when we have excess revenue, that's the time that we can also unlock that program. It should be aligned with the plan of the national government. Second, it should have ready for implementation, of course, and of course, yung ating prioritization as far as the agency is concerned. Pero nandyan pa rin ang tanong tungkol sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients at iba pang ayuda programs. Dahil daw dito, parang nagkakaroon ng utang na loob ang mga tao sa politiko o patronage politics. Pero si Pangulong Marcos na mismo ang nagsabi, bawal ang epal. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Malaki pa rin ang kabuang halaga ng confidential funds na nasa 11.8 billion pesos. Kahit na mas mababa ito kumpara sa higit 12 billion nung nakaraang taon. 4.5 billion dito ang mapupunta sa Office of the President. Pero giit ng Malacanang, may transparency sa paggasta nito. The OP reports directly to the Senate President and to the Speaker of the House. So the OP submits reports to the House of Representatives and to the Senate President. Sir, last na talaga And to from... COA. Yes, sir. Sa gitna ng issue sa flood control scandal, may 15.7 billion pesos pa rin nakalaan dito sa 2026 budget. Paglilinaw ng DBM, para lamang ito sa foreign-assisted flood control projects dahil may kontrata na ang mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi sold sa pumasang bersyon ng 2026 budget ng ilang kongresista. Maituturing daw kasing shadow pork ang natirang unprogrammed appropriations. Kaya naman isang mambabatas na naghahanda ng questionin ang budget sa Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nakahanda ng questionin ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice ang 2026 national budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pisong unprogrammed appropriations sa kabila ng ipinagmamalaking veto ng Pangulo. Bagamat tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92 billion pesos na unprogrammed appropriations, mahigit 150 billion pesos pa rin ang nananatili sa pinirmahang 2026 General Appropriations Act. Para kay Erice, malinaw ang issue. Labag umano sa saligang batas ang anumang uri ng unprogrammed appropriations o mga proyektong walang malinaw at tiyak na mapagkukunan ng pondo. Giit niya pa, may desisyon na ang Korte Suprema ukol dito, partikular ang PhilHealth ruling na nagsasaad na unconstitutional ang lahat ng anyo ng unprogrammed appropriations. Nagda-draft na ngayon ng petisyon ang kampo ni Erice at hinihintay na lamang ang opisyal na kopya ng GAA na pirmado ng Pangulo bago ito ihain sa Korte Suprema. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. All forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So we have no choice but to question it.
Para naman kay House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima, hindi sapat na depensa ang pagvito ng ilang bahagi ng unprogrammed appropriations. Aniya, maituturing itong shadow pork dahil wala itong tiyak na pinagkukunan ng pondo, nakakaiwas sa mga safeguard ng konstitusyon at isinusuko ang kapangyarihan ng Kongreso sa diskresyon ng ehekutibo. Dagdag pa niya, inamin na mismo ni Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto na halos wala nang excess revenues na makokolekta ang gobyerno. Kaya tanong ni De Lima, kung halos wala nang sobrang kita, anong pera ang gagastusin sa unprogrammed appropriations? Giit niya pa kung tunay na mahalaga ang isang programa, dapat itong isama sa programmed appropriations na may siguradong pondo. At kung sakaling may pondo sa hinaharap, Kongreso ang dapat magpasa ng special o supplemental budget. Ayon naman sa Makabayan Bloc, pampalubag loob lang ang ginawang veto ng Pangulo. Pinuna rin nila ang 8 billion pesos na pondo para sa NTFL-CAC sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. General's Pork Barrel daw yan. Kasama rin sa kanilang binatikos ang mahigit 11 billion pesos na confidential at intelligence funds na kulang daw sa transparency at accountability. Maging ang umano'y lumobong band-aid assistance programs gaya ng AYIX, MAYIFIP at TUPAD ay tinawag nilang instrumento ng patronage politics. Hindi raw yan pang matagalang solusyon sa kahirapan, kawalan ng trabaho at kakulangan sa serbisyong pangkalusugan. Sa huli, giit ng mga kritiko ng budget, walang pagbabago, walang reforma at walang hustisya, kundi pagpapatuloy lamang ng sistemang matagal ng salot sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, bukas ang palasyo sa sinumang gustong komisyon sa 2026 national budget na kaaproba lang ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang bawat tao ay may karapatang magsampa ng kaso. Pero nanindigan ng palasyo sa ilang unprogrammed appropriations na itinira ng Pangulo sa pambansang pondo. Hindi rin naman daw ito palulusutin ng Pangulo kung may paglabag ito sa saligang batas. Na kinakailangan din po ng ibang parte ng appropriation unprogrammed appropriations para po doon sa pag-advance ng military natin at pati po yung mga foreign assisted projects na napagkasunduan na pero hindi pa po na-finalize at maaari ma-finalize sa 2026. So paano po natin mapopondohan yan kung wala pong tinatawag na unprogrammed appropriations? Update tayo sa flood control scam cases. Nagsampa na po ng motion to quash ang kampo ni Sara Diskaya at iba pang akusado para ibasura ang kaso sa kanila sa unang paglilitis sa kanila sa Lapu-Lapu City. Wala raw kasing jurisdiction dyan ang naturang korte. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Sa pamamagitan ng video conference, humarap ang kontratistang si Sara Diskaya at 8 pang akusado sa unang pagdinig ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court 27. Kaugnayan ng mga isinang pangkaso sa kanila sa umano'y 96.5 million na ghost flood control project sa Davao Occidental. Kinwestiyon ng depensa ang jurisdiksyon ng korte sa kaso. Gate ng isa sa mga abogado, nasa salary grade 27 lang ang pinakamataas na salary grade ng sangkot na DPWH official sa kaso. Kaya dapat daw isampa at litisin sa korte kung saan naganap ang umano'y krimen sa Malita, Davao Occidental. Alinsunod daw yan sa probisyon ng Korte Suprema. The case should be filed in a court where the crime was committed. You cannot just file it in any court. Kung change of venue does not apply because number one, there was no motion. There should be a proper motion and the party should be heard. Dahil dyan, naghain ang kampo ni Diskaya at mga akusado ng motion to quash para ibasura ang kaso at ang warrant of arrest laban sa kanila ng Lapu-Lapu RTC. Tinalakay din ng korte ang mosyon ng mga akusado na ilipat sila sa kustodiya ng NBI. Hiniling din ni Diskaya na ilipat sa Pasay RTC ang kaso. Sa January 13, ilalabas ang desisyon sa mga mosyon. Naghain naman ng counter-affidavit si dating Senator Bong Revilla sa Department of Justice. Kaugnayan ng reklamo sa kanya sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan.
Hindi siya nagpa-unlock ng panayam pero gate ng kanyang abogado, walang sapat na ebidensya ang mga aligasyon. Listahan lang daw ng mga proyekto mula sa DPWH at opisyal nila ang naging basihan ng reklamo. Matatanda ang isiniwalat ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nag-deliver siya ng 125 million pesos at 250 million pesos na dinala ng kanyang aide sa bahay ni Revilla. Ang mga aligasyon laban kay former Senator Ramon Bong Revilla ay walang batayan. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mangabala ng isang individual. Naghain din ng kontrasalaysay ang isa pang sangkot na si Senator Joel Villanueva. Muli rin niyang itinanggi ang aligasyong nakatanggap siya ng 150 million pesos na kickback mula sa flood control projects sa Bulacan. No, nandito tayo para ipakita yung commitment natin sa due process, sa legal process. Na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inaresto pero agad din nakapagpiyansa si retired Air Force Major General Romeo Poquis. Nahaharap siya sa kasong inciting to sedition. Kaugnay ng umunoy panghihikayat ni Poquis sa militar na ilaglag ang suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Frontline, ang balita niyan si Bon Gualvez. Bantay sarado ng mga pulis retired Air Force Major General Romeo Poquis habang palabas sa NAIA Terminal 3. Agad siyang inaresto ng PNP-CIDG pagkalapag sa bansa mula sa flight galing Bangkok, Thailand. Sandali pa nga niyang itinaas ang kamay habang nakaposas. Hindi tuloy maiwasang maglabas ng sama ng loob ng mga abogado ni Poquis na hindi piniyagang makalapit sa kanilang kliyente. Kahit mga kasamahan ng retiradong general, nagalit na rin. Huwag tayong susunod sa illegal! Sundin natin ang proseso! Kayo ang nakapagpatpat ng tama, hindi mali! Pero wala itong nagawa at agad idiniretso si Poquis sa Camp Crame. Git ng mga pulis, wala silang nilabag sa pag-aresto kay Poquis. Hinahanap po yung abogado kaso they are not around during that time. At kami is andyan na yung aeroplano, dumating na yung si General Poquis, we have to go up para i-serve yung warrant. Then binasahan naman namin ng Miranda rights niya. Okay, we informed him of his case. We have done the proper procedure. Meron naman tayong mga recording. Naglabas din sila ng video na binasahan ng Miranda rights si Poquis habang inaaresto. Gawin natin sa inciting to sedition. Kasong inciting to sedition ang isinampalaban sa dating opisyal. Nag-ugat yan sa kanilang protesta kontra korupsyon noong Nobyembre sa People Power Monument. Bukod sa pagsasalita umano laban sa pamahalaan, hinikayat din daw ni Poquis ang militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingin na kanyang mga abogado, tila napuntirya ang mga kritiko. Yung aarestuhin, akala namin yung malaking isda, hindi yung retired Armed Forces of the Philippines officer. No? Kung gusto namin manggulo, kung yan ang gusto namin mangyari, isang batalyon lang. Hindi namin kailangan ng buong Armed Forces. Kinahaponan, idiniretso na si Poquis sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Ang korte naglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Agad nagbayad ng 48,000 pesos na piyansa ang kanyang kampo para sa kanyang pansamantalang paglaya. Paninindigan ni Poquis, wala siyang ginawang mali at hindi raw siya mapipigilang magsalita para tuluyang mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian. 5 buwan na. Dapat ang kinakasuhan, kinukulong yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon. Hindi itong tulad ko na tayo lamang ay nagpapahayag ng ating damdamin, yung pot at galit dito sa matinding korupsyon na ito na nangyari sa ating bayan. Sa isang pahayag ng Armed Forces of the Philippines, sinusuportahan daw nito ang hangarin ng bansa sa mabuting pamamahala. Pero git ng AFP, ang laban kontra korupsyon ay dapat umiiral sa legal na paraan at alinsunod pa rin sa saligang batas. Nakatakda ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Poquis sa January 14. Pangamba pa ng kampo ni Poquis dahil sa pagkasampa ng kaso at pagkakaaresto sa retiradong opisyal, posible magdulot daw ito ng intimidation at takot sa iba pang pupuna o magsasalita laban sa pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline,
Mon Gualvez, News 5. Nagsimula na ngayong gabi ang panibagong oras ng rehabilitasyon sa EDSA. Kasunod lang yan ang mga natapos na bahagi kahapon. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Natapos na ang isang portion ng EDSA Rehabilitation Project at nadadaanan na ang parehong northbound at southbound lanes ng EDSA Busway mula Rojas Boulevard hanggang sa EDSA Orense. Simula kahapon din ay bukas na rin sa mga motorista ang mga isinarang lane. Mas maaga yan kumpara sa unang January 5 na target. December 24 o bisperas ng Pasko ay sinimulan ang Phase 1 ng proyekto. Kaya kung susumahin, wala pang 2 linggo na kumpleto ang parting ito ng EDSA Rehab. Una nang sinabi ng DPWH na napadali ang pag-aaspalto dahil ginamitan ng Japanese technology ang materyales na kung tawagin ay stone mastic asphalt. Mas matibay raw yan kumpara sa pangkaraniwang aspalto. Nasa 3 hanggang 4 na pulgada ang kapal ng nasabing aspalto. Pangmatagalan din ito at mabilis matuyo, kaya nabuksan agad ang kalsada. Malaking bagay din na nabawasan ng mga motorista sa EDSA noong holiday season dahil sa mga nagbabakasyon. Natapos po nila lahat ng target na gawain, particularly yung road reblocking at yung asphalting ng carousel. Yun nga po yung sinasabi namin na ito yung tamang panahon talaga na gawain yung EDSA dahil halos kalahati ng ating mga kababayan siguro ay nasa abroad or nasa probinsya. Solid na solid ang paggagawa, no? Unlike sa mga aspalto dati na parang nababakbak agad ang mga bato-bato maririnig mo sa fender mo, sa gulong mo na dumidikit. Ramdam naman daw agad ng mga motorista ang pagbabago sa kalsada. Okay naman dahil mabilis naman tapos patag na, hindi kagaya nung nakaraan na talagang bako-bako yung kalsada. Basta importante nga hindi lang kinukutong yung budget. Mapabilis ang trabaho pag may budget. Target tapusin ang buong EDSA Rehab sa loob ng 8 buwan para mabawasan ang abala sa publiko. Napababa rin ang budget nito sa 6 billion pesos mula sa dating 17 billion. Ngayong gabi, sinimulan agad ang pagsasaayos ng bahagi ng EDSA Orense hanggang Quezon City. Pero imbis na maghapon magdamag, tuwing gabi o mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw lang ang trabaho. Mula Lunes hanggang Biyernes ay gagawin ng asphalt overlay, habang tuwing Sabado at Linggo naman ay magsasagawa ng overlay at reblocking ng isang lane. Target tapusin ang parting ito hanggang May 31. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Sa Miyerkules nasisimulan ang pahalik para sa pista ng Poong Nazareno, kaya pinapaspasan na ang pagsaayos sa Quirino Grandstand. Target naman ng pamunuan ng traslasyon na tapusin ang buong prosesyon sa loob ng 15 oras. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Binubuo na ang entablado sa Quirino Grandstand, kung saan ilalagay ang imahe ng Jesus Nazareno na gagamitin sa pahalik ngayong Miyerkules at Huwebes. Nagsagawa ng isang walkthrough ang mga otoridad na pinangunahan ng bagong talagang General Manager ng MMDA na si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Dito raw nila malalaman kung uubra ba ang pinaplanong pagbabago sa gagawing pahalik. Ina-anticipate kasi na ang senyor ay dadaan sa direksyon ng Manila Hotel dahil diyan lalabas eh. So, as much as possible, binabawasan ng ating mga planners yung volume ng tao dyan. So, ang mga deboto na magpa-participate doon sa pahalik ay pupunta ron sa area and then babalik din dito sa pinanggalingan nila. Malaking abala raw kasi kung hahayaang sa Katigbak Drive o sa harap ng Manila Hotel lalabas ang mga deboto. Based on experience, alam nyo, may umiiral minsan ng kapilyuhan ng mga kapatid natin. Diyan ho sa likuran ng grandstand, may nagdadala ho dyan ng mga estandarte, di ba, pinagbabawal natin. May pipila sa pahalik, pati yung time and motion, naaaral na nila. Tapos bababa ho dyan sa may parang garahe ng DPWH sa gilid ng grandstand. Doon na ho naghihimpil yung mga yan. Tapos sa likuran ho, doon sa may H2O Hotel, nandun yung mga estandarte nila. Isinasampa sa bakod. Mas marami rin daw ang inaasahang dadalo sa pahalik at lalong mas marami ring inaasahang dadalo sa mismong traslasyon dahil natapat ito ng Biyernes, ang araw ng Quiapo para sa mga deboto.
Now, mas doble ang aming in-expect. Like nung Thanksgiving natin, mas maraming tao. Nung replica blessing, dumoble ang ating mga replica nagpa-bless. Dahil naging national celebration na po ang Nazareno, in-expect natin na mas madaming deboto ang dudumog. Bukas ng umaga, isasara na ang ilang bahagi sa palibot ng Quirino Grandstand. Target din ng mga organizer na mapaikli sa 15 oras ang traslasyon kumpara sa nasa 20 oras noong nakaraang taon. Kaya may pagbabago rin sa disenyo ng andas. Ang dating 3 gulong, 4 na ngayon. May manibela na rin ito ngayon, kaya mas madali raw ito imaniobra. May pakiusap nga lang ang mga organizer sa mga deboto. Nakikiusap po kami mga kapatid. No? Huwag na muna tayo mag-ala Superman sa pagkakataong ito. Lalong-lalo na ho yung sumasampa sa ibabaw, sa pinakabubungan ng andas. No? Isa ho yan sa mga ipakikiusap natin mga kapatid. Hayaan natin ang ating mahal na senyor, ang bukod tanging nasa ibabaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz tonight na tayo. Naki-hard launch na rin sa kanilang relationship status ang bagong ka-love life ni Andrea Brillantes na si Francesco Juan Capistrano. Nag-post si Francesco o Panky sa TikTok kung saan nakakompile ang photos at videos nila ni Blythe. May on-screen caption pa yan na, "Have you ever been in love?" Ni-reshare din ni Andrea ang post na yan sa TikTok. Naunang umugong na magkarelasyon ang dalawa nang maglabas ng IG story si Panky na kasama si Blythe sa New Year's countdown sa BGC. Hindi na raw magpapatinag si Aura Briguela laban sa mga nambubuli sa kanya online. Bahagi raw yan ng kanyang transitioning era ngayong 2026. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Aura na pinili raw niya noon na manahimik sa kabila ng pagiging transphobic at homophobic laban sa kanya. Pero pagod na raw siyang maging bigger person. Kaya naman, nais niya mag-focus sa kanyang transitioning era. Di na raw niya mahahayaan ang mga transphobe na ibuli siya. Wala na rin daw siyang pakialam sa iba at mas pipiliin ng tumindig para sa sarili. Mayroon pa akong mga hot na chika, kaya dyan lang kayo. Susunod, 2026 national budget. Pinakamalinis daw na budget ayon sa mga senador. Those students na bisto ng COA sa senior high school voucher program ng DepEd. At Venezuelan President Nicolas Maduro humarap sa korte sa New York sa Amerika. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mismong si Senate President Tito Soto ang tumawag sa 2026 national budget na the cleanest ever na ipinasa. Sa kabila nito, suportado niya at ng iba pang senador ang pag-veto ng Pangulo sa ilang items sa pambansang pondo. Narito ang aking report. I stand firm. Cleanest budget ever. Ganyan inilarawan ni Senate President Tito Soto ang 6.7 trillion pesos na 2026 national budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinakamalinis na budget ito, pero parang gusto raw ng Pangulo na mas malinis pa ang pambansang pondo. Binigyang diin din daw ni PBBM ang provision sa budget para maiwasan ang patronage politics o anti-epal sa mga ayuda program. Sang-ayon din daw si Soto sa pag-veto ng Pangulo sa halos 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations dahil posible raw itong maabuso. Happy and satisfied din daw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa 2026 national budget. Sa mga listahan daw ng unprogrammed appropriations, 2 lang daw ang sa tingin niya ay dapat matira. Yan ang pondo para sa foreign assisted projects at revised AFP modernization program, nakabilang din sa natira talaga. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, ito ang budget na magbabalik ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan.
Ang pag-veto raw sa unprogrammed funds ay hakbang para sa ganap at tunay na pananagutan. Tingin naman ng political analyst si Professor Dennis Coronacion, bagamat kailangan ang pag-veto sa bahagi ng unprogrammed appropriations, posible pa rin daw nakaapekto sa mababang trust rating si PBBM ang naging desisyon niyang ito. Siguro naging recently baka naging concern na rin ng Pangulo yung kanyang mababang ratings. Kaya siguro naisip niya na rin yan since wala pa naman siyang hindi niya ma-address yung panawagan, yung demand ng mga tao na gawing accountable yung mga big fish na inaasahan pa nung yung pinangako niyang December 15 na petsa. So since hindi niya nagawa yun, so he's probably thinking of another way to address yung issue ng corruption. Suportado rin ni Senator Bam Aquino ang paglagda ni PBBM sa 2026 national budget. Ang sektor daw kasi ng edukasyon ang nakakuha ng pinakamalaking budget na nakakuha ng 1.3 trillion pesos. Sabi naman ni Executive Secretary Ralph Recto, kabilang sa navito ang SAGIP funds o Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Program. Pero ayon kay Senator Wen Gatchalian, sa Senado pa lang tinanggal na nila ang SAGIP funds kaya hindi raw ito kasama sa navito ni PBBM. Paliwanag ni Gatchalian, nakita raw kasi nila na posibleng pagmulan ito ng korupsyon, lalo sa flood control projects. Tiniyak naman ni Gatchalian na makikipag-ugnayan sila sa ehekutibo para sa maayos sa pagpapatupad ng 2026 budget. Naabiso ng Commission on Audit na may ghost students sa Senior High School Voucher Program. Ayon sa COA, nakita nila sa 2024 Annual Report ng DepEd na kasama mga ghost students sa school year 2022 to 2023 at 2023 to 2024. Nang magkaroon doon ng monitoring visit, wala ang mga naturang benepisyaryo at hindi raw ito may paliwanag ng maayos ng DepEd. May mga benepisyaryo rin daw na nakalista sa eskwelahan pero estudyante naman sa ibang paaralan. Meron din mga enrolled pero hindi naman daw pumapasok. Sa Metro Manila pa lamang, higit 860,000 pesos ang nasitang overpayment sa ilalim po ng voucher program. Si VP Sara Duterte ang DepEd Secretary ng mga panahong yan hanggang sa napalitan ni Secretary Sani Angara noong July 2024. Dumating na sa Manhattan sa New York ang inarestong Venezuelan President na si Nicolas Maduro para sa pagharap niya sa korte. Lumapag siya sakay ng helicopter kasama niya ang ilang police at law enforcement officials. Ngayong araw ang pagharap ni Maduro at ng misis niyang si First Lady Celia Flores sa Manhattan Federal Court para basahan ang sakdal. Kaugnayan ang mga kaso nila na may kinalaman sa narco-terrorism, cocaine importation at iba pang weapon charges. Ayon naman kay US President Donald Trump, ang Amerika muna ang in charge o magpapatakbo sa Venezuela. Nitong Sabado lang nang maaresto si Maduro kasunod ng pambobomba ng Amerika sa Venezuela. 40 na ang namatay. Pwede bang arestuhin ng ibang bansa ang isang nakaupong head of state or head of government? Yan po ang tanong ngayon ng marami matapos ng isang biglaang US military operation para takpin si Venezuelan President Nicolas Maduro at ang kanyang may bahay. Noon pang 2020, inindict na si Maduro ng isang Manhattan Federal Court sa reklamong pagiging bahagi raw ng narco-terrorism at sa pag-traffic daw ng cocaine papuntang US. Ayon sa mga US prosecutors, gamit ni Maduro ang resources ng Venezuelan government para raw sa mga krimen na ito. Kung Manhattan Court lang ang kaso niya, pwede ba siyang damputin ng US? Ito po, sa international law, may konsepto ng absolute personal immunity para sa mga heads of state, heads of government at mga foreign ministers. Hindi sila basta-basta pwedeng ipa-aresto ng ibang bansa, lalo na po sa bisa lamang ng isang lokal na korte. Kung ganun kasi, magkakagulo ang lahat dahil hindi magagampanan ng mga ito ang kanilang trabaho, lalo na po ang diplomacy. Ang madalas na exception lamang dito ay mga utos ng international tribunals gaya po ng International Criminal Court dahil ito po ay ginagabayan ng international laws at ng mga international treaties. Pero hindi po ito ang unang beses na ginawa ito ng US. Taong 1989, in-invade ng US ang Panama at inaresto si Panamanian dictator Manuel Noriega. Ang kanilang basehan, taong 1988 or 1 year before, in-indict din si Noriega ng isang US court sa parehong krimen na tinuturo ngayon kay Maduro, ang narco-terrorism at cocaine trafficking. Si Noriega nga pala ay isang dating CIA asset
na nawala na sa pabor ng CIA at kalaunay kinailangan na raw ipatanggal. Kaya't ayun, in-invade ng US ang Panama, inaresto si Noriega at taong 1992, kinunbik po siya ng isang US court at sinintensya ng 40 years in prison. Namatay si Noriega taong 2017. Ngayon, gaano kasolid ang kaso ng US laban kay Maduro? Hindi po malinaw, pero ang talagang malabo ay kung merong karapatan ang US para tanggalin at dakpin ang isang sitting president ng ibang bansa kung wala namang gera. Nakukwestiyon tuloy ang mga intensyon at interes ng US at ang magiging epekto ng panghihimasok nito sa mga problema ng Venezuela. Kaunting background lamang po. Ang Venezuela ay kilala sa dalawang bagay. Una ay ang kanyang beauty pageant industry. Ang Venezuela ang isa sa mga bansang may pinakamaraming winners ng Miss Universe at Miss World dahil po isang malaking industriya sa bansa ang mga beauty schools. Pero hindi naman po siguro yan ang interest ng Amerika. Malamang po ito pong pangalawa, ang kanyang oil reserves. Ang Venezuela kasi ang bansang may pinakamalaking oil reserves sa buong daigdig. Daig pa ang mga bansa sa Middle East. 303 billion barrels ng langis ang pininiwala ang nasa ilalim po ng lupa ng Venezuela, mas marami pa kaysa sa Saudi Arabia. Katunayan, nung unang panahon, buhay na buhay ang Venezuela dahil sa kanyang oil exports. Dekada 90 nga, nung bati-bati pa ang US at ang Venezuela, higit 40% ng Venezuelan oil exports ay napupunta sa US. Pero nagbago ang ihip ng hangin at naging magkaaway ang dalawang bansa, partikular nung maging presidente ang socialist na si Hugo Chavez. Patong-patong na ang mga US sanctions sa Venezuela, lalo na po sa kanyang oil industry. Ngayon, China ang mas nakikinabang sa Venezuelan oil. Higit kalahati po ng langis ng Venezuela ay binibili ng China. Pero mukhang magbabago na yan. Ayon kay US President Donald Trump, ang US mismo ang magpapatapo raw ngayon sa Venezuela. Hindi lamang sa politika, pero pati sa negosyo ng langis. Sabi mismo ni Trump, papasok na sa Venezuela ang mga US oil companies para ayusin daw ang oil industry ng Venezuela. Kaya't malamang ma-etsepera ang China sa pagpasok ng US. Pero ang talagang mas malaking issue ngayon ay kung hahayaan lamang ba ng international community ang US na manghimasok ng pwersahan sa ibang bansa, arestuin ang leader nito at kontrolin ang mga likas yaman dahil lamang kaya ng kanyang pwersa. Paano kung gawin itong ehemplo ng Russia para sa kanyang invasion sa Ukraine? Paano raw kung gawin din ito ng China sa tinatawag nitong rogue province ng Taiwan? At paano kung balang araw gawin ito ng China sa ibang bansa na meron siyang iringan gaya po ng Pilipinas? Susunod, mga turistang mag-island hopping sana stranded sa dagat dahil sa lubog nilang bangka. Dalawang menor de edad na nakamotor sumalpok sa truck sa Kidapawan City. At ang mga big winners sa award at ang mga winners sa rampahan sa Critics' Choice Awards. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa CCTV nito, makikita ang pagdaan ng mga motor sa intersection ng Barangay Paco sa Kidapawan City nitong linggo. Ilang segundo lamang, tumuwid ang isang truck nang biglang sumalpok ang humaharurot na motor. Sa lakas ng impact, tumilapon ang magkasintahang menor de edad na napag-alamang walang suot na helmet. Agad silang dinala sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Nagkaarigluhan na rin ang magkabilang panig. Sinagip ang higit 60 Koreano at tripulante ng bangka na bagyang lumubog sa Cebu. Biglang tumigil ang makina ng bangka at bumangga pa sa bato. Yan iba pa sa Frontline Report ni John Roa.
Nakalubog na ang kalahati ng malaking bangkang yan nang dumating ang mga rescuers sa bahagi ng dagat malapit sa Olango Island sa Lapu-Lapu City, alauna ng hapon kahapon. Karamihan sa mga sakay niyan, mga turistang Koreano. Pahirapan ang pag-rescue sa kanila. Sa dami ba naman kasi ng mga sasagipin, di kasya mga ito sa isang maliit na bangka, kaya kailangan pa silang hakutin ng ilang beses. Pila ka taoy mong ikarga diha? Sa isinta, dili na namo makarga tanan. Kakarga ka 15? Oh, 15 ka. Kami po 15. Maya-maya, isa-isang nailipat ang mga turista sa ibang bangka. Ligtas ang lahat ng 19 na crew ng bangka, kabilang ang kapitan. Gayon din ang 48 turistang kasama nila. 5 sa kanila ay mga bata, 2 ang sugatan tapos magkagalos sa paa. Ayon sa Lapu-Lapu City DRRMO, bigla umanong tumigil ang makina ng bangka habang nasa gitna sila ng laot. Sinubukan ng kapitan ng bangka na mano-manong magsagwan pabalik ng pangpang, pero sumabit sila doon sa may bato kaya nabutas yung hal ng bangka nila sa may starboard area. Tiyempo namang may mga rumurundang bantay dagat sa lugar kaya nasagip ang mga turista at ang bangkero. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang insidente para matukoy kung may nagpabayabas sa nangyari. Todo kapit ang mga sakay ng bangkang yan habang humahampas ang mga alon sa dagat malapit sa San Andres, Quezon. Unti-unti nang lumulubog ang bangka nila, nabutas pala. Kwento ng kasamahan ng isang pasahero, sumakay sila ng bangka sa San Andres Port sa Quezon para makarating ng Borias Island sa Masbate. Nahati raw sa 2 grupo ang mga turista dahil hindi sila kasya sa iisang bangka. Nagtaka raw ang mga naiwan sa pantalan nang ilang oras silang nawalan ng kontak sa mga kasamahan nilang naunang umalis. Nagtaka kami kasi dapat ang biyahe nila 1.5 hours to 2 hours lang kung masama yung panahon. Pero ilang oras na wala pa ring update. Naka-receive kami ng chat sa GC namin na butas daw yung boat nila tapos nanghihingi ng tulong, urgent SOS. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, may natamaan daw na matigas na bagay ang bangka habang papunta sa Borias Island. Nagpadala ng rescue boat ang PCG para sagipin ang 23 pasahero ng bangka. 11 ang nagtamo ng minor injury. Ligtas na silang lahat at nananatili muna sa San Pascual, Masbate. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Abangan, dambuhan ng tuna sa Japan nabili sa halagang katumbas na halos 200 million pesos. At alamin ang mga drama at movie na wagi sa 31st Critics' Choice Awards. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Night. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Big winner ang mga pelikulang One Battle After Another at K-pop Demon Hunters sa 31st Critics' Choice Awards. Best Film at Best Director ang napanalunan ng One Battle for Another ni Leonardo DiCaprio. Best Film Actor naman si Timothée Chalamet para sa pagganap niya sa Marty Supreme. Best Film Actress naman si Jessie Buckley para sa kanyang role sa Hamnet. Para naman sa television, big winner dyan ang The Pitt. Wagiyan ng Best Drama at Best Actor for Noah Wiley. Best TV Actress naman si Ray Seahorn ng seryeng Pluribus. Big winner din ang K-pop Demon Hunter na wagi ng Best Song at Best Animated Feature. Habang Best Foreign Language Series naman ang Squid Game. At kung may winners, syempre meron ding palaban sa aurahan sa red carpet ng Critics' Choice Awards. Isa na dyan si Ariana Grande na in character sa Wicked in her pink and white full-length dress. Lovely couple naman ang peg ni na Timothée Chalamet at Kylie Jenner na magkasamang dumating. Simple black dress and navy blue tuxedo ang kanilang OOTD. Speaking of Kylie and Timothée,
Kinosplay sila ng mga komedyanteng sina Meg Stalter at Paul Downs. Ginaya ng dalawa ang iconic orange outfit ng couple sa premiere ng Marty Supreme. Hindi rin nagpakabog ang singing voice ng K-pop Demon Hunters. Slaying in their black dress ang trio na sina Audrey Nuna, EJ at Ray Ami. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alupon. Happy Monday mga kapatid! Para naman sa ating pabawang Pampa-Good Night, napakamahal ng binentang tuna sa Japan. Bibili ka ba niyan, Bok? Sa halagang kalahating bilyong yen o katumbas ng 191 million pesos lang naman. Tampok sa auction ng bluefin tuna sa isang Japanese sushi restaurant sa Toyoshu Fish Market sa Tokyo. 243 kilos ang bigat ng dambuhalang tuna na yan. Ang nakakuha niya ay ang Kiyomura Corporation, ang operator ng sikat na sushi chain na Sushi Zanmai. Ang bluefin na yan ang pinakamahal na tuna sa kasaysayan ng naturang subastahan. Pero ibebenta raw yan ng resto talaga sa regular nitong presyo. Umay. 91 million pesos. Dahil per pa niyang fish. flood control project eh. Di naman. Oo, yung iba 90 million lang eh. Oo, pero maraming mas malaki Parang dalawang flood control project na yun eh. Ilang dike na yun. Baka naman yan, nagsiswimming sa flood control kaya. Parang umay pag tinitignan ko. Laki. Yes? Ano sasabi ko kanito kay Johnny? Ang ganda ng damit niya. Ay, hindi! Hindi yun, pero mamaya na. Ay, ganun. Pagkatapos sasabihin on cam, yung sabihin niya ang mamaya. ganda. Ay, thank Siya you na so una. much. Thank you, Tontuwa siya Apartment dito. 8. Yes. Wala sa sinabi. Oy, grabe. Sabihin nga natin, na-intriga tuloy sila eh. Leonardo DiCaprio. Ang sabi ni Jack. DiCaprio dapat. Si Carpio, baka anak ni Justice Carpio. Yun talaga yung sinabi niya. Ayan. Talagang on cam na. Diba? Tingnan mo yung laglagan talaga dito on cam. Yes. Si Bianco Machado. Uy, hindi ako siya. Ikaw naman na eh. Ikaw! Ngumiti lang ako eh. Sabi na nga ba eh. Kaya sabi ko, parang nagtitigyan itong dalawa. Ano naman kaya nagsabi? Sorry na. Grabe. Okay. Ayoko na nga sanang sabihin, pero sige na nga. Nakansin ko eh. Okay, yan po muna ito siguro itong pag-imay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa balitaan sa public service. Si guilty siya? O po si Mendes Baños Oroseo? Ako lang po si Adligaw. Walang laglagan sa Frontline Tonight.